Kain po tayo. Late na nga po ako, magpo 4 o'clock na. Yan na po yung pinaka-lunch ko, guys. At may natira nga po. Lamig na nga lang po ito yung aking kinain dahil sobrang gutom na ako. Pinagsabay ko na nga po yung aking merienda at ang aking lunch, guys. Kanina kasi, guys, gusto ko sanang magpahinga, gusto ko matulog. Kaninang mga bandang mga alas 11 or alas 12, kaya lang marami po akong ginagawa. Mas inuna ko pa nga, guys, yung aking mga gagawin kasi pagka nakalimutan ko, lalo na bukas is Monday na. So ito na lang yung oras natin para tapusin ito yung ating mga gagawin ngayong weekend dahil nga, guys, mamamalansyo pa tayo, nakapila pa yung aking mga gagawin, ang aking mga lilinisin. Kaya bago ko tinapos, guys, ito, nagpakabusog muna tayo at nag-recharge tayo, guys, kasi nga po para naman matuloy-tuloy na yung ating mga gagawin at wala nang hintuan to. Laban kong laban. Ang daming alam. Kasi nga po mga nakaraang araw sobrang busy po talaga tayo sa ating office, sa opisina, guys. At ngayon, syempre, ngayon lang yung ating pahinga, one day. Today is Sunday. Kaya lubos-lubos din na natin dahil hindi natin alam, baka mga sa susunod na araw sa ating pagpasok sobrang busy na naman. So, ayan, guys, binilaban ko muna to yung mga bag na nakastock sa loob. Yan, ginagamit din po namin yan pagka nagta-travel kami, umaalis kung saan-saan. Wow, kung saan-saan nakakarating. Pero within the ano lang naman, sa Palawan lang naman, guys. Ayan, nilabhan ko na nga po kasi sobrang nakakahiya na pagkabit-bit natin. Nagkakakulay brown na. Instead na, ayan, di color nga, nagiging brown na siya, guys. At nagmamapa-mapa na, parang mapa ng Pilipinas. At minsan nga, guys, pagka, syempre naka-stack yan sa kwarto, yan, pagka amoy pawis, naamoy natin, talaga may hilo ka. Imbis na damit lang natin, nang naamoy natin, yung ating hinubad lang, naamoy natin, pati ito yung mga nakastock na gamit na, syempre ginagamit natin, guys, dahil dala na nga ng karumihan, ayun, kaya kailangan linisan na natin para mabawasan yung lamok sa kwarto na nagliliwaliw. Ewan ko ba, guys, kung saang hectic ang ating schedule ngayon, at one day nga lang ang ating pahinga, doon naman nagkasunod-sunod yung ating mga gagawin. Doon marami tayong naiisip. Ay, talaga namang ginagawa nating busy yung ating sarili para syempre maiwasan na rin natin ang ating pag-iisip. Maisip natin yung ating mga problemang sangkatutak, guys. At yan, gumawa nga po pala ako ng ice. Before po kasi, kami, nung nandito pa si Nanay Nancy, kami po talaga, gumagawa kami ng ice. Kaya lang, guys, nung start nung umalis na nga po siya or nawala na po siya, yan, nagpahinga po kami ng matagal kasi si nanay lang po yung masipag gumawa ng ice dito, guys. Kasi alam niyo na, tag-init. Kailangan natin ng magbenta ng ice. Siyempre, dagdag pa rin yan sa ating mga pambayad sa kuryente, guys. Kahit na tagpipiso-piso lang, di ba? Ang hirap kaya kitain ng pera ngayon. Sobra. Taghirap. Ramdam ko, guys. Ramdam ko hanggang buto. Dahil nga po sa dami ng binabayaran, guys. Naku po, talagang hindi ko na alam kung saan kukunin ang aking mga pambayad sa mga bills, pangkain, at kung saan-saan pa, guys. Talagang hindi talaga natin maiwasan yung mga bayarin dahil nga sa dami ng ating mga gastusin dito sa bahay. Dati pa nga, guys, masipag rin kaming gumawa ng ice candy dahil sa bukod na nakakatipid kami ni nanay, mahilig din po kasi kami sa malamig, si nanay. Before pero ngayon ako, hindi po ako mahilig sa malamig sa tubig. Sa warm lang po sa akin. Pero si nanay mahilig talaga po yun siya. Kasi nga po, high blood siya. Kaya gusto niya lagi siyang umiinom ng tubig na malamig. Kumakain ng ice candy. Basta yung mga malalamig, guys, na makapagpaparelax sa kanya. Ayun, kaya instead na bumili pa kami, gumagawa na lang ice candy. Pero bukod sa pangkain namin, guys, pambenta rin namin yun. Alam niyo naman dito sa amin, marami pong mga bata. Kaya mahilig din sila magmumuyang-nguya. Alam niyo po yung mga bata, mahilig din sa matatamis. Kaya talagang saktong-sakto. Kaya nga po sabi nila pagka nagnegosyo ka ng pagkain, talagang walang talo po yan. Talagang bibilihin at bibilihin talaga yan ng mga tao. Lalo na po yung mga bata, pagka nagustuhan nila, unang tingin pa lang nila, yan na, magpapabili na yan sa kanilang mga lola, nanay, kung sino man yung mga kasama nila lagi. At yan na nga, guys, dahil nga po umiiyak si Yayam at nag-aangot dun, guys, gusto rin makisali at magbubukas-bukas din siya ng freezer. Dahil nga nililinis nila nanay at ni Borjok yung freezer kanina. Gusto niya rin maghawak at umakyat doon sa lalim nga, baka mahulog. Kaya, ayan, sabi ko kay nanay, sila na lang ni Borjok ang maglalagay ng ice na ginawa ko. Kaya, ayan, ako nang naglaro kay Yayam. And after nga po, yan, buti na nga lang nandyan si Borjok na nag-aaliw kay Yayam habang may mga ginagawa pa kami ni nanay at busy-busy kami dito sa paligid, guys. At nakita ko nga po, ito yung mga halaman namin, buti na lang po, kahit pa paano nadidiligan namin pagka may time. At ito si Borjok, simula nang dumating dito, parang nakahiligan niya na magdidilig-dilig dito, guys. Kaya medyo nagkaroon ng buhay yung aming mga halaman, nagka-green-green na siya, guys. Pero yung dito yung mga halaman sa labas ng bakod namin, parang lantutay na. Pati yung mga aming gulay, guys, parang nawala na siya ng ganang mabuhay.
dahil sa sobrang init na nararamdaman natin araw-araw, di ba? Grabe sa init. Talagang nakakasunog ng balat. Kahit nga po dito sa mga nilalabhan ni nanay sa araw-araw guys, hindi na siya nagda-dryer dahil alam namin na halos half day lang guys. Ito yun na yung mga nilalaban namin. Kaya ayan si nanay, araw-araw yan siya naglalaba. Kaya sobrang tipid sa kuryente. Kaya lang nga guys, mapagod talaga. Dahil syempre araw-araw siya naglalaba. Laging araw-araw siya naghahabol ng oras dahil pinapatulog niya pa yan si Yayam at sila lang nga yung natitira dito sa bahay guys. Kaya minsan pagka nandito ako at may time din naman, tinutulungan ko na siya sa mga gawaing bahay at yan sa pag-aalaga kay Yayam. Minsan po talaga ako na rin ang nag-aalaga kay Yayam guys. At para makapagpahinga rin si nanay, alam ko naman palagi naman din siyang pagod sa sobrang hirap ba naman ng maiwan dito sa bahay. Hindi lang naman na porque nag-aalaga ka lang ganun-ganun na lang yun. Ang hirap maghabol-habol ng bata guys. Kaya yan, pagka nandito talaga ako tinutulungan ko yan siya. Kagaya ngayon gusto siya nang magliligpit niyan. Sabi ko na, dyan ka na lang muna kay Yayam at ako na lang po. Dahil wala naman din po akong gaanong ginagawa guys. Relax na dahil maghapon po akong asikaso na rin ng iba. Kaya, ayan, hindi na nga po nakakauwi si nanay sa kanila. Pero may time din siguro para umuwi siya. Dahil nag-aantay rin siya ng kanyang sweldo. Kasi nga po minsan, gusto niya rin na pagka-aalis siya, meron din siyang hawak na pera. Syempre, panggastos din doon sa kanyang anak or apo na naiwan sa kanyang anak guys. Yun kasi ang nag-aalaga yung kanyang anak. So, ayan, habang pinupunpun ko nga po yung mga damit, nandyan din sila, panay ang ikot-ikot sa tabi ko dahil nga po hapon na rin gusto na mag-relax at si Yayam guys, ipanay ang buntot-buntot sa atin. Medyo inaantok na nga po yan kasi nagising po yan siya ng 2:00. Kaya, ayan, medyo nagkukulit-kulit na siya guys. Kaya nga po, saan nagkukulit-kulit to guys? Kasi nakikita niyo yung freezer, binaba ko po dito sa may kubo banda para magamit dahil nga po tag-init. Dahil minsan po bumibili rin sila ng ice. So, para hindi na sila magbibili-bili guys. Nandito na. Ayan na. Binaba ko na para hindi na sila mahirapan. And after nga po, may naiisip na naman to sila guys. Ayan, si Borjok po kasi mahilig yan siya maghahanap ng scrap at nakita niya nga po ito yung ating bote. Yan, yung mga pinag-inuman ng mga lasinggo dito sa bahay, magagamit pa rin pala guys at pwede pang ibenta. Nakita nga po ni Borjok yan at pinang-segregate niya po nakaraan. Kaya sabi ko sa kanya, pwede niya palang hugasan yan kung halimbawa na mas mahal pala guys pagka hinuhugasan. Kasi nakaraan guys, nasa office po ako. Ngayon may dumaan daw na namimili ng bote. Gusto nilang ibenta ni nanay. Kaya lang, hindi nila mabenta kasi hindi sila nakapagpaalam sa akin at sila lang nga dito sa bahay. Kaya, ayun, sabi ko kay nanay, pwede naman po nilang ibenta guys. Wala naman problema kasi pwede naman din nilang pang merienda at kung gusto nilang magbibili-bili, pwede naman din po. Dahil nga po maghapon na, kaya tinulungan ko na sila maglagay dyan sa planggana dahil medyo nahihiya pa sila at hindi pa nila alam ang kanilang gagawin guys. Ako na yung nag-volunteer kung saan nila ilalagay at kung yung mga gagamitin na planggana guys. Pang merienda. Dahil wala na po kaming pambiling pang merienda, huhugas na lang kami ng bote para masarap-sarap ang aming bibilihin. Buti na lang may nakaisip na maghugas ng bote. Guys, alam nyo ba may pera sa basura? Yan. Oh. May benefit din pala yung mga tatay ninyong mga palainom, yung mga kuya ninyong mahilig sa alak. Sabihin nyo yung bibilihin nilang alak, yung gin, para, ayan, pwede nating hugasan. Medyo mahal yan pagka binili. Diba, Burjok? Magkano ano? Ha? Lapit ka dito. Doon sa inyo pag nag-scrap ka, magkano? Saan? Doon sa Negros. Basura lang. Saan mo na, paano mo nalaman? Alika, lapit ka dito. Paano mo nalaman na tagdos yung buting ano? Ano? Ang buting yung nila. Ha? Ano? Kaday bukala. Ano, magkano? Tagdos. Tagdos ang isa. Linis na. Opo. Ayaw nila tanggapin ng maglinis. Bakit? Ha? Bakit? Tagdos daw guys ang isang buti. O, diba? May tip na. Kailangan natin malimos yung bote para may pambili tayo ng merienda. Ha? Meron pa doon? Ano ba, Tel? Hindi naman yan yung hugasan. Ha? Ah, pwede yung hugasan? Oh? Pwede yung hugasan? Ikaw, hugasan mo. Ha? Oh, di wag na ito na lang, oh. Hugas pala ito, eh. Bukas na tugasan pag ano, walang ginagawa. Bottle. Sabi niya kasi guys kanina, gusto niya para hugasan yung mga plastic bottle doon sa likod. Medyo matrabaho na siguro yun at malalaki po kasi. Kaya sabi ko, wag na, pwede na yun na ibenta na. Yun na lang, nakagano na lang. At sila na lang maghuhugas yung mga pagbebentahan. Nasanay po kasi siya guys doon sa kanila.
sabi niya nag-i-scrap daw po siya nung maliit pa siya. Kaya ayan, nakita niya yung mga nakakalat na basura. Actually, hindi ko pa rin naman siya guys tinapon. Alam ko naman na pwede na rin siyang ibenta yung mga bote. Kaya nilagay ko lang dyan sa mga gilid-gilid. Pero ayun, siya lang yung naka-appreciate ng mga basura dito sa loob ng bahay guys. Pati yung nga yung mga bakal-bakal, yung mga pwedeng ibenta yan guys. Talagang niligpit niya. Kaya natuwa naman ako pag uwi ko. Minsan sobrang linis na guys. At pinanglalagay niya nga po sa sako. At yun, nung may time na nagkukwentuhan kami habang kumakain, ayun, kunento niya nga po na may dumaan daw po na nagbabasura. At gusto niya nga po, gusto nila ni nanay na ibenta. Yun nga lang nahiya sila. Kaya, ayun, na pag-isipan ko na sabi ko sa kanila kanina, ihugasan na lang para mas malaki yung kita nila. Total naman iuwi na rin po siya para meron din silang baon na kahit papaano makatulong sa kanila. O ako sabi ko pwede rin nilang ibili ng kanilang merienda kung kanilang gugustuhin guys. Nag-iwan din naman po ako ng kanilang merienda dito. Hindi naman din po sila nawawala ng kanilang merienda guys. Kaya lang minsan may mga bagay-bagay na gusto silang bilhin sa labas, lumalabas din po yan sila. Kaya ayun, pero makakatulong din naman talaga sa kanila yun guys. Bago nga po makalimutan ng lahat dahil magagabi na naman, ayan, namalansya po ako. Yan, niready ko na yung aming mga susuotin bukas dahil Monday guys. Mahirap maghabol ng oras pagka umaga. Naku, parang sobrang bilis ng oras. Yung tipong kagigising mo pa lang pero talagang pinlano mo na maaga kang gigising. Alam nyo guys, konting ikot-ikot lang talaga sa bahay. Makita mo talagang, naku po, malilate ka na. Kaya ilang beses ko na yung na-try guys pagka morning. Sobrang aga kong gumising at mamalayan ko na lang malilate na ako. Kaya hindi ko nagagawa lahat yung aking mga gagawin sana kinaumagahan. Buti na nga lang nandyan si nanay na laging katuwang natin pagka morning guys. Kasi nga po, minsan late na rin gumigising si Yayam. Pero malas nga lang pagka napaagang gumising si Yayam minsan kasi nakakasabay siya sa pagbangon sa akin. Kaya ayun, si nanay na-stop na rin sa pagtulong sa mga gawain dahil kailangan bantayan natin si Yayam. At pagka nalingat na siya sa pagpapanood ng TV, ayun, saka namin itutuloy yung aming mga ginagawa, yung aming trabaho guys, para kahit papaano makapag-prepare kami ng food para sa kanya na rin. Mahirap po kasi yung nagluluto habang nandyan siya sa tabi mo.